Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? Habang mas pinipilit mong magpansin sa isang tao, parang mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag dumating yung panahon na tahimik ka lang, busy ka sa sarili mong buhay at hindi ka na halos naghahabol, bigla siyang nagpaparamdam. Biglang nagla-like ng post mo. Biglang nagtatanong sa common friend ninyo. O kaya naman, simpleng kumusta? Ang message pagkatapos ng matagal na pananahimik. Nakakatawa, no? Kasi minsan, kung kailan hindi mo na siya masyadong iniisip, doon ka naman hindi maalis sa isip niya. Bakit kaya ganon? Maraming tao ang naniniwalang para manatili ka sa isip ng isang tao, kailangan lagi kang present, kailangan lagi kang nagme-message, laging available, laging nagpapakita ng effort. Pero ang totoo, hindi ganyan gumagana ang isip ng tao. Ang isip natin, mas matagal nagtatagal sa mga bagay na may halaga, hindi sa mga bagay na laging nandyan. Parang paborito mong kanta, hindi mo naman pinapatugtog buong araw. Pero kapag narinig mo ulit pagkatapos ng ilang linggo, bigla mong naaalala ang lahat ng emosyon na konektado rito. Ganon din sa tao. Kapag ang isang tao ay nag-iwan ng magandang epekto, respeto at misteryo, hindi siya madaling makalimutan. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mong hindi ka basta mabura sa isip ng isang tao, mapa-ex man, dating partner, taong gusto mo, o kahit sino na naging mahalaga sa buhay mo, hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng damdamin ng iba. Ang pag-uusapan natin ay kung paano maging klase ng tao na natural na naaalala. Yung tipong kahit wala ka sa harap nila, may parte ka pa rin ng isip nila. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako. Baka mamaya ma-realize mo na ang sikreto ay hindi pala ang paghahabol, kundi ang tamang paraan ng pagbitaw. Alam mo may kasabihan na ang pinakamalakas na ingay ay minsan nanggagaling sa katahimikan. Isipin mo ito, kapag may taong araw-araw kang tinitext, halos bawat oras kang kinukumusta, sa una nakakatuwa, feeling mo importante ka, pero habang tumatagal, nagiging normal na lang, nawawala ang excitement, nawawala ang curiosity. Pero kapag may isang taong alam mong may sariling mundo, may sariling goals, hindi laging online, hindi laging naghihintay ng reply mo, bigla kang napapaisip, anong ginagawa kaya niya ngayon? Sino kaya ang kasama niya? Okay lang kaya siya? Hindi dahil pinagseselusan mo siya, kundi dahil natural na curious ang isip ng tao sa mga bagay na hindi niya laging nakikita. Kaya ang unang dapat mong gawin ay tigilan ang pagiging sobrang available. Hindi ibig sabihin ito na magpapakipot ka o magpapahabol. Ang ibig sabihin lang, magkaroon ka ng sariling buhay. Kapag umiikot ang buong mundo mo sa isang tao, mapapansin niya iyon. At ang nakakagulat, imbes na maging attractive, minsan nagiging mabigat iyon sa pakiramdam. Pero kapag nakikita niyang masaya ka kahit wala siya, productive ka, may mga pangarap kang inaabot, may sarili kang lakad sa buhay, doon nagsisimulang gumana ang curiosity. Doon nagsisimula ang tanong sa isip niya. Bakit parang hindi niya ako kailangan? At tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita na masaya ka para lang magselos siya. Maging masaya ka dahil deserve mo iyon. May malaking pagkakaiba. Kapag ang saya mo ay para lang may mapatunayan, panandalian lang iyon. Pero kapag ang saya mo ay galing sa tunay na pagmamahal sa sarili, ibang klase ang dating noon. Ramdam iyon kahit walang salita. May kilala akong lalaki na halos araw-araw niyang kinukumusta ang dating girlfriend niya kahit matagal na silang hiwalay. Lahat ng post, may reaction siya. Lahat ng story, siya ang unang viewer. Akala niya ipinapakita niya ang pagmamahal. Pero ang nangyari, lalo lang siyang naging predictable. Hanggang sa isang araw, napagod siya. Huminto siya. Hindi para manggulo. Hindi para magpainggit, kundi para ayusin ang sarili niyang buhay. Nag-gym siya, natutong mag-ipon, nag-travel kasama ang pamilya. Mas naging positibo ang pananaw niya. Pagkaraan ng ilang buwan, ang dating girlfriend pa niya ang unang nag-message. Hindi dahil may magic, hindi dahil may love spell, kundi dahil nakita niyang nagbago ang taong dati niyang kilala. At ang pagbabago ay laging nakakakuha ng atensyon. May isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao. Ang mga taong hindi madaling makalimutan ay hindi yung pinakamaganda o pinakamayaman. Kadalasan sila yung may respeto sa sarili. Yung marunong tumanggap kapag ayaw na ng isang tao. Yung hindi namimilit. Yung hindi paulit-ulit na humihingi ng pansin. Aminin natin, kapag may taong paulit-ulit kang kinukumbinsi na piliin siya, imbes na humanga ka, minsan napapagod ka. Pero kapag may taong nagsabing, salamat sa lahat, I wish you well,
tapos tahimik na siyang nagpatuloy sa buhay niya. Hindi ba minsan ikaw pa ang napapaisip? Bakit parang ang bilis niyang nakamove on? Dati hindi siya ganito. At diyan nagsisimulang bumalik ang alaala. Hindi dahil hinabol ka niya, kundi dahil hindi ka niya hinabol. May kakaibang lakas ang dignidad. Hindi ito maingay. Hindi ito palabiro. Hindi ito mapilit. Tahimik lang ito. Pero ito ang klase ng ugaling mahirap kalimutan. Sa huli tandaan mo ito. Hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao. Hindi mo mapipilit ang sino man na isipin ka araw-araw. Pero may kontrol ka sa klase ng taong pinipili mong maging. At kadalasan, ang taong may respeto sa sarili, may direksyon sa buhay, at marunong maging masaya kahit mag-isa, siya ang hindi basta-basta nawawala sa alaala ng iba. Kapag naiintindihan mo na ang halaga ng pagkakaroon ng sariling buhay, may isa pang bagay na mas malalim kaysa doon. Ito ang madalas hindi napapansin ng maraming tao. Akala kasi nila, ang sikreto para hindi ka makalimutan ay gumawa ng napakalaking effort. Kailangan daw laging may sorpresa, laging may regalo, laging may sweet na message. Pero isipin mo ito, may mga taong sobrang dami ng ginawa para sa isang relasyon, pero ilang buwan lang pagkatapos ng hiwalayan. Parang wala na silang bakas sa isip ng dating partner nila. Samantalang may ibang tao na hindi naman sobra ang ipinakita, pero ilang taon na ang lumipas, naaalala pa rin. Ano ang pinagkaiba? Simple lang, hindi sila nagpanggap. Alam mo, ang tao ay may kakaibang kakayahang maalala ang mga taong naging totoo sa kanila. Hindi yung perpekto, hindi yung walang mali, kundi yung hindi nagsuot ng maskara. Kapag lagi mong sinusubukang maging taong gusto niyang makita, darating ang araw na mapapagod ka rin. At kapag napagod ka, mawawala ang tunay mong pagkatao. Pero kapag ipinakita mo kung sino ka talaga, may kahinaan, may pangarap, may sariling opinyon, marunong tumawa sa sarili mong pagkakamali, nagiging mas totoo ang koneksyon. At ang mga totoong koneksyon mahirap kalimutan. Naalala ko tuloy ang isang kwento. May dalawang magkaibigan na parehong nanliligaw sa iisang babae. Yung isa, halos lahat ng gusto ng babae, ginagaya niya. Kapag gusto ng babae ang isang pelikula, gusto rin daw niya. Kapag ayaw ng babae sa isang pagkain, bigla na rin niyang ayaw. Samantalang yung isa, magalang pero hindi takot magsabi ng sariling opinyon. Kapag hindi siya sang-ayon, maayos niyang ipinapaliwanag. Kapag may gusto siyang gawin, ginagawa niya ng hindi humihingi ng permiso sa lahat. Sino sa tingin mo ang mas tumatak? Yung taong may sariling pagkakakilanlan. Bakit? Dahil mahirap tandaan ang taong palaging sumasabay lang. Pero madaling maalala ang taong alam kung sino siya. Hindi ibig sabihin nito na maging matigas ang ulo. Ang ibig sabihin lang, huwag mong isuko ang sarili mong pagkatao para lang magustuhan ka. Dahil kapag ginawa mo yon, baka nga magustuhan ka niya, pero hindi ikaw ang nagustuhan niya. Yung version mong ginawa mo lang para mapasaya siya. At hindi yun tatagal. Isa pa, matuto kang mag-iwan ng magagandang alaala, hindi drama. Kapag binabanggit ang pangalan mo, ano kaya ang unang pumapasok sa isip ng taong iyon? Siya yung laging nakikipag-away. O kaya naman, siya yung taong napakagaan kasama. Hindi naman ibig sabihin na dapat palagi kang masaya. Normal lang ang tampuhan. Normal lang ang hindi pagkakaintindihan. Pero kung bawat pag-uusap ninyo ay nauuwi sa sumbatan, selosan o pag-aaway, iyon ang tatatak sa isip niya. Ang isip kasi ng tao, inuulit-ulit ang emosyon. Kapag ang huli niyang alaala tungkol sa iyo ay puro bigat, malamang iyon ang babalik-balikan niya. Pero kapag ang naaalala niya ay kung paano siya tumawa ng malakas kapag kasama ka, kung paano mo siya pinakinggan noong pinakakailangan niya ng kausap, o kung paano mo siya nirespeto kahit hindi kayo magkasundo, mas mahirap iyong burahin. Hindi mo kailangang maging perpektong tao. Kailangan mo lang maging taong nagbibigay ng kapayapaan kaysa pagod. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, mas hinahanap natin ng peace of mind kaysa excitement. Nung bata pa tayo, parang gusto natin yung roller coaster na relasyon. Yung laging may habulan, may tampuhan, may drama. Pero habang dumarami ang pinagdaanan natin sa buhay, unti-unti nating nare-realize na ang tunay na yaman ay hindi yung taong nagpapabilis ng tibok ng puso mo, kundi yung taong nagpapakalma nito. At iyon ang klase ng taong hindi madaling makalimutan. May isa pang ugali na napakalakas ng epekto. Matutong umalis ng may respeto kapag naramdaman mong hindi ka na pinapahalagahan. Alam kong mahirap ito, lalo na kung mahal mo ang tao. Pero isipin mo, kapag patuloy kang nananatili sa lugar kung saan paulit-ulit kang binabalewala, unti-unti ring nawawala ang respeto ng ibang tao sa'yo. Hindi dahil masama sila,
kundi dahil ipinapakita mong okay lang tratuhin ka ng ganon. Kapag marunong kang lumayo ng walang sigawan, walang paninira, walang paghihiganti, may naiiwan kang kakaibang impresyon. Tahimik, matatag, at puno ng dignidad. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay hindi yung pinakamaraming salita, kundi yung katahimikang nagsasabing, alam ko ang halaga ko. At kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo na kailangang ipaalala iyon sa iba araw-araw. Kusang mapapansin iyon? Kusang mararamdaman iyon? At sa maraming pagkakataon doon nagsisimulang hindi ka maalis sa isip ng isang tao. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ipinakita mong kaya mong magmahal ng buo, pero kaya mo ring respetuhin ang sarili mo ng higit pa. May isang katotohanan na minsan mahirap tanggapin. Pero kapag naunawaan mo ito, mas magiging magaan ang lahat. Hindi lahat ng taong iniisip mo ay iisipin ka rin sa parehong paraan. At ayos lang iyon. Dahil ang tunay na layunin sa buhay ay hindi ang maging laman ng isip ng lahat ng tao. Ang layunin ay maging isang taong may halaga, may respeto sa sarili, at may kapayapaang hindi nakadepende sa atensyon ng iba. Nakakatawa nga minsan, di ba? Kapag gusto nating maalala tayo ng isang tao, halos lahat ginagawa natin. Nagpo-post tayo na parang may gustong patamaan. Nag-aabang tayo kung sino ang unang mag-view ng story. Ilang beses nating chine-check kung online ba siya. Tapos kapag hindi siya nag-react, buong araw na nating iniisip. Pero habang ginagawa natin yon, may isang bagay na hindi natin napapansin. Tayo mismo ang hindi makaalis sa isip natin ng taong iyon. Baliktad ang nangyayari. Imbis na siya ang laging nag-iisip tungkol sa'yo, ikaw ang nagiging bihag ng sarili mong isip. Kaya minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa simpleng tanong. Ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko bang maalala niya ako? O gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako? Magkaiba ang dalawang iyon. Dahil kung ang pakiramdam ng halaga mo ay nakasalalay lang sa atensyon ng isang tao, kahit anong gawin niya, hindi ka pa rin magiging kontento. Pero kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, hindi na magiging desperado ang bawat kilos mo. Mas magiging kalmado ka. Mas magiging totoo ka. At ang nakakagulat, iyon ang klase ng enerhiya na natural na napapansin ng ibang tao. Alam mo kung bakit? Dahil bihira na ang taong panatag sa sarili. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong mapansin. Lahat gustong patunayan ang sarili. Lahat gustong magmukhang masaya. Pero ang taong tahimik na nag-i-improve ng buhay niya, hindi nakikipagkumpetensya at hindi naghahabol ng validation. Siya ang may kakaibang dating, parang puno. Hindi ito sumisigaw para mapansin, tahimik lang itong lumalaki. Pero kapag dumating ang tamang panahon, lahat gustong magpahinga sa lilim nito. Ganon din ang tao. Kapag ang focus mo ay ang paglago ng sarili mo, mas nagiging kaakit-akit ka ng hindi mo kailangang pilitin. Kaya imbes na ubusin mo ang oras mo sa pag-iisip kung iniisip ka pa ba niya, bakit hindi mo itanong sa sarili mo? At ang mga taong nakakakilala sa dating ikaw, mapapansin din ang pagbabagong iyon. Hindi mo na kailangang ipagsigawan. Hindi mo na kailangang ipakita sa lahat. Ang tunay na pagbabago, kusang nagsasalita. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos mong panoorin ang video na ito iyon. Ang sikreto para hindi ka madaling maalis sa isip ng isang tao ay hindi ang paghahabol, hindi ang pagpapapansin, hindi ang pagpaparamdam araw-araw. Ang sikreto ay maging taong may sariling direksyon, may respeto sa sarili, may tunay na kaligayahan, at may kapayapaang hindi kayang kunin ng sinuman. Kapag naging ganong klaseng tao ka, maaaring may mga taong babalik. May mga taong magsasabing iba ka na. Pero kahit mangyari iyon o hindi, panalo ka pa rin. Dahil ang pinakamahalagang taong hindi dapat mawala ang paghanga sa iyo ay ang sarili mo. Kapag nakuha mo ang respeto ng sarili mo, bonus na lang ang respeto ng iba. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong itanong sa iyo, naranasan mo na bang may taong bumalik sa buhay mo noong tumigil ka ng habulin siya? O baka ikaw naman ang hindi makalimot sa isang taong tahimik lang na nagpatuloy sa buhay niya? Ibahagi mo ang karanasan mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang nanonood. At kung nagustuhan mo ang usapang ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, relasyon, pag-unlad ng sarili, at mga simpleng karunungan na makakatulong para mas maging matatag at mas payapa ang ating isipan. Maraming salamat sa oras mo. Lagi mong tandaan, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao na alalahanin ka. Mas mahalagang maging klase ng taong mahirap kalimutan dahil sa kabutihan ng puso, tibay ng karakter at respeto sa sarili. Magpatuloy ka lang
alagaan mo ang sarili mo. Lumago ka araw-araw. Dahil sa tamang panahon, ang mga tamang tao ay makakakita ng halaga mo. At higit sa lahat, ikaw mismo ang magiging proud sa taong unti-unti mong nagiging. Hanggang sa muli, ingat ka palagi. At sana ay piliin mong mahalin ang sarili mo sa paraang hindi kailanman kailangang ipagpalit para lang mahalin ng iba.